Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Muhammad Farandi Mittangal and my topic is all about the continuation of reporter Hawajen T. Maula. So introduction, Rizal moves to Madrid. So si Rizal daw ay pumunta daw patungo sa Madrid at ito daw ang kanya naging buhay. Habang nasa Barcelona daw si Rizal ay nakatanggap siya ng malungkot na balita tungkol sa kolera na sumasalot daw sa Maynila at sa iba't ibang lalawigan. So marami daw taong namamatay at patuloy pa rin ang patayan araw-araw. Ayon daw sa sulat na pinadala sa kanya ni Pasiano na may date na September 15, 1882, ang mga taga-Calamba daw ay nagsasagawa ng mga panananggol sa hapon kay San Roque. Tapos mga procession daw sa gabi at ang mga panalangin na sana'y matigil na daw at mapigilan ng Diyos ang nakakatakot na epidemya na hindi daw kayang kontrolin ng mga otoridad dahil daw dito ay delikado sa kalusugan ng mga taga-Espanyol. At sa isa pa daw malungkot na balita mula sa Pilipinas ang nakapaloob sa mahabang sulat ni Chengoy na nagkukwento daw patungkol sa kalungkutan ni Leonor Rivera na unti-unti daw siyang pumapayat dahil daw sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. At isa sa kanyang mga liham daw na may date na May 26, 1882 na nakalahad daw dito na minayuan ni Pasiano ang kanyang nakakabatang kapatid na tapusin daw ang kanyang pag-aaral ng medisina sa Madrid. At ito daw naman ay maliwanag na sinunod daw ni Rizal na kung kaya't daw tuluyan ang iniwan ni Rizal ang Barcelona noong taglagas ng 1882 at naninirahan sa Madrid, sa the capital of Spain. The next, lives in Madrid. So ito daw naging buhay ni Rizal sa Madrid. Noong November 3, 1882 na si Rizal daw ay nag-enroll siya sa Central University of Madrid na para daw sa dalawang kurso. Ito ay ang Medicine at Philosophy and Letters. So bukod daw sa mabibigat niyang pag-aaral sa university, nag-aral daw din si Dr. Rizal ng pagpipinta at pag-uukit sa Academy of San Carlos. At kumuha daw din ng aralin sa French, sa Aleman at English sa ilalim ng pribadong guro. At bukod daw doon ay nagsani din siya ng pag-eskrima at pagbaril sa All of Arms of Sans Y. Carbonell. At dahil daw si Rizal ay walang hanggan ang kanyang pagkauhaw sa kaalaman. So ayun, dumalo daw si Rizal sa mga opera at concert upang mapaunlad ang kanyang kaalaman sa musika at bumibisita din siya sa mga art gallery at museum. At nagbabasa din daw siya ng mga aklat sa lahat ng paksa. Kasama niya ang mga military engineering upang mapalawak daw ang kanyang kaalaman sa kultura. And the next, Rizal lead a Spartan life in Madrid. So ayun daw, namuhay daw si Rizal ng simple sa lungsod ng Madrid. Na alam daw niya na nagpunta daw siya sa Spain upang mag-aral at maghanda sa paglilingkod sa kanyang bayan. At dahil daw dito na mas mahigpit niyang binabudget ang kanyang pera at oras na mabuhay siya ng matipid tulad ng isang Ilocano. So ginagastos lang daw niya ang pera niya sa pagkain at mga damit at mga aklat, ni piso man lang daw para sa alak o babae, wala siyang nagamit na pera. At ang tanging pag-aksayan lang daw niya ang Spanish lottery lamang. So sa bawat paglabas ng resulta ng loterya, namumuhunan daw si Rizal ng 3 pesetas sa isang ticket. At hindi rin daw niya sinasayang ang oras niya at ang kanyang mga bakanting oras daw ay mas nilalaan niya sa pagdalo sa lecture or opera at mga religious festas. At mas ginawa na lang daw ni Dr. Rizal is pagbabasa sa bio sa mga libraries at pakikipag-usap sa mga kanyang mga kaibigan sa Paterno Living Quarters sa Calle Sauco at sa Cafe di Pelayo. At ito daw ay mga paboritong tagpuan ng mga estudyante at pag-inom ng kape sa isang maliit na kape na malapit daw sa La Puerta del Sol.
na kung saan daw dito ay nasisilayan ang buhay sa metropolis ng Hispania at pagbisita sa bayan ni Don Pablo Ortega Rey, na isang liberal na Espanyol at gobernador sibil ng Maynila noong panahon pa daw ng administration ni General Carlos Ma de la Torre. And so the next is Romance with Consuelo Ortega y Rey. So, ang nagiging istorya dito is yung relasyon nila Jose Rizal at Consuelo Ortega, na si Rizal daw ay regular na daw na binibisita ang tahanan ni na Don Pablo Ortega Rey tuwing Sabado daw ng gabi, na kung saan daw is naglalaro siya ng parlor games kasamang dalawang anak na babae. Ito ay sina Pilar at Consuelo. Si Consuelo daw ay nagpapaalab ng pag-ibig sa puso ni Rizal. So ayun, mahal daw ni Consuelo si Rizal at isinulat ng kanyang diary na alam niyang mahal din siya ni Rizal, at binibigyan ni Rizal si Consuelo ng mga bulaklak at kanyang iniingatan naman ito. So ayun, halos daw magwala ang puso ni Rizal kay Consuelo. Pero si Rizal ay nakatuon siya noong kay Leonor Rivera dahil malayo si Leonor at nag-isa si Rizal sa Madrid, na mas ginawa na lang daw ni Dr. Jose Rizal is sinulat niya ang kanyang isang magandang tula na may pamagat na Ala Señorita Consuelo Ortega Rey noong August 22, 1883, na malaman nito ay para kay Consuelo. So ayun guys, ito yung dalawang kadahilanan kung bakit hindi natuloy ang pag-ibigan nila Consuelo Ortega at Rizal. Una is engaged siya kay Leonor Rivera, at ang pangalawa is ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan ni Eduardo, na si Eduardo daw is may gusto siya kay Consuelo Ortega y Rey. So dahil dito, noong tag-araw ng 1883 is nagtungo na lang daw si Rizal sa Paris upang kalimutan si Consuelo at maayos ang kanyang damdamin. So ayun guys, gumawa na si Dr. Jose Rizal ng kanyang poem na pinamagataang You Ask Me for Verse. Ang tulang ito ay naisinulat ni Rizal ay nagpapayag ng kalungkutan at kawalan ng inspirasyon sa Makata. So ayun daw, nung bata pa daw siya is masaya at puno ng pag-asa ang buhay ng Makata, na para bang may naglalablab ng bulkan sa kanyang puso na puno ng sigla at pagnanais na ibahagi daw ang kanyang talento. Nais niyang gamitin ang mga hangin upang kumalat ang kanyang mga salita na parang mga apoy na nagbibigay ng kagalakan sa lahat ng lugar. Ngunit iniwan niya ang dating sigla at ngayon ay parang sirang puno na walang buhay. At so yun, dinalan ng kanyang paglalakbay ang mga alaala ng mga awit mula sa nakaraan. Umaasa siyang magkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay at sa ibang lugar, ngunit ang kanyang pag-asa ay nabigo. Sa halip na mabuti, nakita niya ang kamatayan ng kanyang paglalakbay ay nagdulot ng kalungkutan at pagkadismaya. So yun, the next is Rizal as Lover books. So ayun daw, si Rizal daw ay mas naging paborito niyang libangan is magbasa daw siya, at hindi tulad daw ng mga ibang kabataan Pilipino na nagsusugalat ng babae, na tapos nanatili na lang daw si Rizal sa bahay nila at masigasig na nagbabasa hanggang sa ating gabi. So ayun, nakapagtipid din daw si Rizal sa kanyang mga gastusin. At ang naipon niyang pera ay ginamit niya sa pambili ng mga libro sa isang tindahan ng mga sekanan na mga libro na pagmamayari ni Senyor Roses. At nakaipon siya ng isang malaking pribadong silid-aklatan. Nakabilang dito sa kanyang mga koleksyon ng Biblia na Bible, Hebrew, Graham, and Lives of the President of the United States na mula kay Washington hanggang kay Johnson, na kumpleto ng akda ni na Voltaire 9 volume and 3 volume and Bernal 16 volume, at History of the French Revolution. Ngayon, the next is napansin daw ni Rizal ang mga libro at Republiko na karamihan daw sa kanila may mga mason.
Dahil sa bata pa daw si Rizal at nag-isa sa isang bansang papahanga daw si Rizal siya ng paraan ng pagpuna ng mga kilalang Spanish. So sa Spanish Mason sa gobyerno at simbahan. Na alam daw niya ng mga Spanish Mason sa Pilipinas ay papatayin at ikukulong kung bukas nilang lalabanan ng mga patakaran ng gobyerno at kukwestiyonin ang mga praile. At so yun, nung magkaroon na daw ng maglaon daw na inikayat ang kanyang kaibigan Mason si Rizal na sumali daw sa Masonry noong 1883. So ayun, sumali naman daw siya sa Masonic Lodge Acacia sa Madrid na di masalang ang kanyang pangalan. Na bilang Mason, nito ang dalawang dahilan kung bakit siya ay naging Mason. Una daw ay ang dahilan sa pang-abuso ng masasamang praile sa Pilipinas. At ang pangalawang dahilan ay ang kailangan niya ang tulong ng mga Mason upang labanan ng masasamang praile sa Pilipinas. Sapagkat para kay Rizal daw, ang Masonry ay isang panangga sa kanyang pakikipaglaban sa masasamang tao. So ayun, inikayat daw si Dr. Rizal ng kanyang kaibigan na Mason na si Rizal daw ay sumali sa Masonry noong 1883. So ayun, sumali naman daw si Dr. Rizal sa Masonic Lodge Acacia sa Madrid. Nang pangalan is Dimas Salang. So bilang isang Mason daw, ito ang dalawang dahilan kung bakit daw siya ay naging Mason. Una daw ay ang dahilan sa pang-abuso ng masasamang praile sa Pilipinas. At so ang pangalawa naman daw ay ang kailangan niya ng tulong ng mga Mason upang labanan daw ang mga masasamang praile sa Pilipinas. So ayon kay Rizal si Rizal daw ay sana siyang naging master ng Mason sa Lodge Solidaridad noong November 15, 1890. Nang pagkaroon noong February 15, 1892 is naging master na siya ng Mason ng Le Grand Orient, France sa Paris. And the next is financial worries. So habang wala si Rizal, mas lalong nagiging malalang kalagayan ng kanyang pamilya sa Calamba. At nabigo daw ang ani ng palay at tubo na pinatas naman daw ng manager ng Dominican Estate ang upa sa mga lupang sinasaka ng pamilya ni Rizal. So ayon daw sa sabi patuloy na tinataas ng manager ang upa ay dahil daw sa sama ng loob dahil tumanggi daw ang ama ni Rizal na bigyan siya ng isang malaking pabo. So ayun daw, nagkataon na maraming pabo ang namamatay dahil sa sakit. Na iilang pabo daw na lang ang natitira at kailangan ng ama ni Rizal ang mga ito para daw sa pagpaparami, kaya naman kinailangan niyang tanggihan ang kahilingan ng Spanish manager para sa pabo. Dahil daw sa kahirapan sa Calamba, nabawasan ng regular na buwanang allowance ni Rizal sa Madrid at kung minsan pa daw ay wala siyang natatanggap. At isang nakakaintig na pangyayari daw sa buhay ni Rizal ang naganap noong June 25, 1884. Dahil daw nanalo siya ng premyo sa isang paligsahan sa Grego. Nang gabi ng araw din yon ay nagbigay daw siya ng isang magandang talumpati sa isang salo-salo para kay Juan Luna at Felix R. Hidalgo. The next is ito yung pagpupugay kina Rizal at Luna at Hidalgo. Sa National Exposition of Fine Arts sa Madrid noong 1884, pareho daw silang dalawang nagkamit ng panalo. Para sa kanilang bansa, nakilahok daw sila sa paligsahan na ito ay laban sa maraming painter sa Europe. At sila daw ay nagtagumpay. Ang obra daw ni Luna na Spolarium ay nanalo ng gantimpala na siya ay nakakuha ng gold medalist at samantala naman daw si Christian Virgins exposed to the populace ni Hidalgo ay nanalo naman daw siya ng silver medal. So ayon, naganap daw ang isang makasaysayang salo-salo sa restaurant English sa Madrid sa Spain na pinagdiriwang dito ang tagumpay ng mga Pilipino at pinangaralan daw
sila Luna at Hidalgo, at si Rizal naman daw ay inanyahang magsalita at tinanggap naman daw nito ni Rizal ng kanyang imbitasyon na dumalo naman daw sa salo-salo ang mga kilalang Pilipino at Kastila na sila Luna ang pangunahing tauhan, at nakopo naman siya sa gitna ng presidential table na nakopo daw sa kanyang kanan na sina Labra, Correa, Enin at Todo, at sa kanyang kaliwa naman daw ay sina Moret, Aguilara at Melado, at iba pang dumayo ay sina Manuel de Axcaraga, ang magkakapatid na paternos na sina Pedro, Maximo at Antonio na Moraita, at iba pang kilalang Kastilang artista. And so ito daw ang naging karanasan ni Rizal nung nagbigay na siya ng talumpati. Nung una daw ay kinakabahan siya dahil hindi pa daw siya nakakapagbigay ng talumpati sa republic or sa publiko noon. Ngunit abang daw nagsasalita siya, na unti-unti siyang nagkakaroon ng kumbaga confidence sa sarili, at napakausay daw niyang naibigay ang kanyang talumpati. Pinuri niya sina Luna at Hidalgo bilang mga bayani ng Espanya at Pilipinas. So pagtatapos ng kanyang di malilimutan talumpati daw is mataas ang kanyang tinig na nagbigay si Rizal ng kumbaga is cheers para pag-inom bilang pagpaparangal na para kina Luna at Hidalgo at sa kabataan daw ng Pilipinas, sa inang Espanya at sa mga magulang ng Pilipino ng mga anak ay nasa Europe. So ayun, natapos ni Rizal ang kanyang pag-aaral ng medisina sa Espanya. Nabigyan siya ng titulong Licensed in Medicine na mula sa University Central de Madrid noong June 21, 1884. At sa sumunod na taon daw is noong 1884 to 1885 is nag-aral pa siya at nakapasa sa lahat ng subject para sa Doctor of Medicine. Ngunit hindi daw siya nabigyan ng titulo dahil hindi niya nahirap ang kanyang thesis at hindi niya rin nabayaran ng mga kakulangan bayarin.